makikita natin ngayon ang ginagawang impeachment trial dito sa loob ng Senado. Alam naman nating lahat kung ano talaga ang totoong motibo ng isinasagawang impeachment trial na ito ng ikalawang Pangulo. Ikalawang Pangulo lamang ito. Ang sabi nga nila, surplus lamang. O pag nawala ang presidente, ay siyang dapat papalit. Ngunit, mayroong isang katanungan ang mayoryang Pilipino kung ang vice presidente ay ikalawa lamang sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Sino ang dapat mas managot sa kaguluhang nangyayari politikal sa ating bansa, sa krisis na ating nararanasan, sa mga suliranin na pang-araw-araw na bitbitin ng pangkaraniwang mga Pilipino, at sa lahat ng mga isyo na bumabalot ngayon sa ating bayan na kung saan nagbibigay ng pagkakawatak-watak sa ating mga Pilipino. Hindi ba dapat ang presidente? Subalit mga kababayan, ginawa nilang instrumento ang impeachment kuno ng ikalawang Pangulo ng ating bansa. Sa totoo lang, para saan? Upang pagtakpan ang nakawan, upang pagtakpan ang lahat ng sangkot sa gobyernong ito sa patuloy na panloloko sa taong bayan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. At tayo ay lubos na nagpapasalamat at umaasa dito sa makabagong 13 martires ng ating Senado. Nanawa ay gawin nila ang tama at totoo, tindigan ang konstitusyon, managot ang dapat managot, ilabas sa taong bayan ang totoong isyu na bumabalot sa ating bansa ngayon. At yun ay walang iba kung hindi ang nuknukan ng magnanakaw, ang nuknukan ng pamang-abuso, at nuknukan ng kawatan. Walang iba kung hindi ang Pangulong Bangag. Siya ang ugat ng problema ng bayang ito, hindi ang ikalawang Pangulo. Marami nang binaboy sa ating konstitusyon, marami nang nilabag sa karapatang pantao, pero nakakahiya ang 11 minorya na ito na sila ay co-equal branch ng ating gobyerno. Kitang-kita nila, alam nila ang katotohanan na ang tunay na magnanakaw, na ang tunay na salarin ay walang iba kung hindi ang Pangulong Demonyong nakaupo. Subalit, ano ang ginawa nila nung nagkaroon ng pag-atake dito sa loob ng Senado? Ang sarili nilang institusyon na dapat ay kanilang pinoproteksyonan, pinoprotektahan at sinusuportahan ng mga kasamahan ay kanilang iniwan. Hindi ba yan ay isang malinaw na pagtataksil mismo sa kanilang bakay ng Senado? Di ba malinaw ang kanilang naratibo at motibo ay isulong ang impeachment, matanggal ang Vice Presidente para nang sa ganon mapagtakpan ang patuloy na pagnanakaw, patuloy na pang-aabuso sa mga karapatang pantao na meron dito sa ating bayan. Kaya mga kababayan, nananawagan tayo, huwag po tayong titigil sa pagkalampag, huwag tayong titigil sa pag-iingay, sapagkat ang bilang na meron tayo ngayon dito ay mga bilang na rin ng mga Pilipino na nanonood ngayon, hindi lamang sa ating bansa. Tayo ay representasyon ng bawat Pilipino na naniniwala na ang ginagawang ito ay moro-moro at sarswela upang pagtakpan ang tunay na problema ng ating bayan. At walang iba kung hindi yan ang Presidente Bangag Marcos Resign! Maraming salamat, kapatid na Placido Pilosopo. Ayan, si Kuya Placido po ay matagal na natin kasama yan. Alam nyo mga kasama, palagi kong tinatawag na ang presidente natin ay bangag. Ang aking hiling ay sana idemanda niya ako ng libel.
dinimanda niya ako ng libel, iuutusan ko ang korte na patunayan at uutusan ang presidenteng bangag na magpa-hair follicle drug test para ipakita na ako ay nagsisinungaling na isa ay hindi adik. Pero hindi niya magawa yon dahil sa katotohanan ang ating presidente ay isang malaking lutang at isang malaking bangag. Kaya hindi nakapag-iisip na kung ano ang tama at mali. Dahil nilulutang siya ng kanyang mga nakapalibot sa kanya para sa maging sunod-sunuran. Kaya ang ating panawagan, Mr. President, ito ba ang gusto mong mangyari sa Pilipinas? Ang pagkawatak-watak ng mga Pilipino dahil sa kalokohan mo? Yun ay kung may kahihiyan ka pa at kapal ng mukha, ay dapat magbalot-balot ka na sa Malacanang dahil maramihan, kukonti man kami ngayon, pero karamihan ng ordinaryong Pilipino ay ayaw na sa'yo. Kami ang nagluklok sa'yo bilang presidente at kami rin ang magtatanggal sa'yo dyan sa presidenteng yan na wala kang ginawa, kung hindi maging sunod-sunuran sa mga taong nakapaikot sa iyo. Dahil wala kang dignidad at prinsipyo upang panindigan kung ano ang desisyon mo. Isa kang malaking duwag para sa ordinaryong Pilipino. Isa kang malaking duwag para sa mga congressman na magnanakaw sa Kongreso. Isa kang malaking duwag para sa mga senador dito sa loob na mga noon ay kaaway mo at ngayon kakampi mo dahil lamang sa mali-malitang kaba ng bayan. Nasaan ang konsensya mo? Nasaan ang puso mo para sa bayan? Pinagbigyan ka namin para linisin mo ang pangalang Marcos sa Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Mas lalo mong binaboy ang apelyido ninyo na noon pa'y baboy na, mas binaboy mo pa. Kaya kung mapapanood mo itong video na to, mag-isip-isip ka, gawin mo kung ano ang tama at mali. Huwag kang maging sunod-sunuran sa mga taong nakapalibot sa iyo na pinapasingot ka para maging sunod-sunuran ka sa kanila. Maging tapat ka sa bayan at sa ordinaryong Pilipino. Maging tapat kayo sa konstitusyon na sinumpaan ninyo. Ipakita ninyo ang malasakit at pagmamahal ninyo sa inang bayan. Kung hindi mo kaya, bumaba ka dyan at may taong kayang ipaglaban ang Pilipinas laban sa mapang-api na politiko at laban sa mga politikong magnanakaw. Hayaan mo ang taong may kakayahan na maglingkod bilang Pangulo ng Pilipinas at walang iba kung hindi si Inday Sara Duterte. Kaya ang panawagan natin, pakinggan mo ang bawat ordinaryong Pilipino. Bumaba ka na dyan. At sawa na kami sa pahirap mo sa amin. Kaya mamaya-maya po, magbabalik po ang ating programa. Magpapamusic po muna tayo at naubos po ang ating boses. Pasensya na po sa ating mga kapulisan. Maraming salamat sa inyo. Pero hayaan niyo po kaming magpahayag ng aming saloobin at pagkadismaya sa administrasyong ito. I'm still youthful looking until now, but I can say with certainty na pag meron na kaming complaint na ganon, ipahold niya yun. Knowing Senator De La Rosa. Thank you, Attorney Torion. Kinakabahan na naman ako. Okay, ba?
ako mag-agree lang naman ako sa kanila. Pero sabi nga ni Jimmy, sooner or later, dapat malaman kung si Senator Soto ay may ethics violation. Ethics violation. Oo. Kung siya ay merong o walang ethics. Malaki na ethics violation. Baka gusto niyo po i-google ulit yan, Attorney Evans. Tama. Tama ho yung pronunciation niya. Tama. Ethics. May tama ka. Rapid fire question na tayo. Handa na ba kayo? Naku, wala. Wala ay. Handa na ba kayong lahat? Natutulog. Masyado silang yung na-shock sa sinasabi ng aking pong katabi. Si Atty. Topacio. Okay, sagot lang po tuloy-tuloy tayo kasi tatlo po kayong sasagot. Yes. Inyo pong papayagan na sumunod po sa akin pero alam naman po ninyo ang aking pong katabi, hindi po talaga sumusunod dyan. Kahit may sarili po yan. Ay, bending na, no? Siya, binibend niya na kasi yung law dito sa kapihan. Di ba? Watch your language. Kinakabahan ako. Baka bukas ipasara na kami. Pero okay lang yun. Enjoy. Basta dito may freedom tayo, Walang dito. Kasi wala naman tayong sinasagasaan. Yung katotohanan lang ang ating pinag-uusapan. But sometimes talaga, totoo pala, hindi sometimes. All the time, truth hurts. Okay. Rapid fire question. Yung nangyari nung May 11 hanggang 13, May 13 sa Senado, harassment ba o normal procedure? Attorney Torian, please. Harassment. Attorney Bondok. Harassment. Attorney. Magulo, parang bulbul. Buhol! Magulo. Alam mo, sobrang pinapawisan ng uso. Kayo buhol-buhol ang dinig ko. Attorney, baka meron pong tayo, i-google mo nga yun. Buhol-buhol. Tama. Tama yung dinig ko. Tama. Alright. Kasi iba yung pandinig ko talaga. Kasi mas malapit ako sa iyo. So malinaw ang pandinig ko, naglinis ako ng tenga kanina. Anyway, tuloy-tuloy ito. Kasi rapid fire ngayon, napapahinto tayo. Paano naman ka? Yun, ulit pa. Ka na, toot. Okay. Attorneys, sa ibinigay ng Senado kay Senator Bato, protective custody o pagtatago? Protective custody. Pagtataguyod. Yo. Pagtataguyod. Which is protective custody. Protective custody, syempre. Okay. Was the rule of law, Was there? was there a rule of law o political pressure? Political pressure. Political pressure. Pendalo. Okay, next. Was it special treatment or necessary security extended by the Senate to Senator Bato? Necessary yon para sa kanya. Necessary, but not just for Senator Bato, but for the integrity of the institution. Necessary and legal. Thank you. Next is biggest misconception tungkol po kay Senator Bato. Biggest misconception? Yes, Alam mo, ang tingin sa kanya ay matapang masyado, no? Misconception yan. Kasi matapang talaga siya masyado. Attorney Bondoc? The biggest misconception is the EJK. Because it was not. It was not, and it did not happen under the direction of the former president nor of Senator then General Bato. Attorney? Biggest misconception ay nagtatago siya. Hindi po siya nagtatago. Thank you. Last, ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng ordinaryong Pilipino? Attorney Torian?
that what he is doing is in defense of his constitutional rights, and that is not an indication of guilt, nor is it a flight. Attorney Bondok, ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng isang ordinaryong Pilipino? Ang Pilipino po ay dapat nililitis sa sarili niyang bayan at hindi ng banyaga. Matagal nang pinaglalaban yan nila Bonifacio, nila Luna, nila Rizal. Hindi po tayo tuta ng banyaga. Tayo po ay isang sovereign nation. Thank you. Attorney De Pasio? Simple lang. Walang warrant mula sa Philippine Court, walang pwedeng arestuhin. Salamat! At ngayon naman po, dahil nandito na po tayo sa huling yugto ng programa natin ngayong Miyerkules, narinig natin ang paliwanag at panig ng kampo po ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa mga pangyayaring naganap nitong mga nakaraang araw. Ano man po ang posisyon ng bawat Pilipino sa isyong to, malinaw na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa iisang tao. Ito ay usapin ng due process, kapangyarihan ng Estado, karapatan ng mamamayan at tiwala ng publiko sa ating mga konstitusyon. Attorney, sa totoo lang po, nakakalungkot, no? Dahil sa huli, kinakailangan pong manaig ang katotohanan. Kinakailangan na maintindihan natin na napakahalagang maging malinaw ang proseso at lalong-lalo na kilalanin at igalang ang batas ng Pilipinas nang walang takot, walang special treatment at lalong-lalo na walang pang-aabuso. Attorney Yvette? Maraming salamat ka, Penny. At again, nililinaw po ng kabinet sa isang talakayan upang mas maunawaan natin ang mga pangyayari mula Mayo 11 hanggang 13 sa nangyari sa Senado. At hindi ho ito pangunguna sa kung anumang judicial or legal proceedings pending before any court sa mga panahong ito. Kapeni? Hindi naman po gusto natin bigyan ng oras upang magbigay ng kanilang mga parting statement ang atin pong butihing mga abogado na siya pong talagang magbibigay boses sa mga walang boses. Kasi kahit may boses yan hindi naniniwala dun sa makikinig. Kaya tama lamang po na ang ating mga kinatawang mga abogado sa ating partido ang siyang humarap at kumilala sa tamang batas na maibabato ng tama sa atin pong mga kasama na talagang hindi nila binibigyan ng pagkakataong marinig ng taong bayan ng katotohanan sapagkat marami pong pinagtatakpan. Attorney Torion, it's your time para magsabi ng isang pahayag na talagang titi mo sa kanilang kaisipan. Tama po. Well, I would like to repeat again what I just said a while ago. Between a leviathan of governmental power and the individual lies a shield. And that shield is the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Between the discretion of executive power as to how we can cooperate with foreign entities and individual rights, the Constitution should prevail. And that is, we should also give rights to or recognize the rights of Filipino citizens. What is happening to Senator Bato de la Rosa may happen to you, to your loved ones, or to your parents, or even your friends. So therefore, our efforts in protecting the rights of Senator Bato de la Rosa is not an attempt to escape accountability on his part. What we are saying is that if there should be accountability, it should be done within the confines of our 1987 Constitution, because the 1987 Constitution cannot be sacrificed at the altar of expediency, at the altar of executive discretion, nor is it sacrificed
at the altar of popularity or any public acclaim. That's it. Attorney Bondoc, please. Thank you very much, Attorney Torion. Nakasaad po sa Biblia sa John 18:36, my kingdom is not of this world. Ang ibig po sabihin niyan ay among many other interpretations ay kahit po pumuti na ang uwak, hindi po talaga natin mararating ang utopia o yung talagang pantay-pantay na batas. The only justice we can expect is human justice. Ang akin pong paalala sana sa ating lahat ay matuto po sana tayong mag-usap ng mas mahinahon. Dahil kung iintayin pa po natin na magkaroon ng complete justice bago po umayos ang pag-uusap natin sa isa't isa, ay hindi na po tayo mag-uusap ng maayos kailanman. Kaya po ako ay nagpapaalala sa mga kaibigan ko at sa sarili ko na maging mahinahon at to be slow to anger and to be slow to judgment. Kung kalaban nyo man po si Senator Bato, makinig po muna sana kayo sa aming mga argumento. At kung kayo naman po ay nakapanig sa amin, wag din po natin isuko ang ating kaluluwa para lamang po maging tama. Because what does it profit a man to gain the world but lose his soul? So, tayo po ay iisang bansa at iisang diwa. Magkasundo po tayo na mag-uusap tayo ng maayos at mahinahon. Thank you, Father. Ay, Attorney Bondoc. Tawa ka ng Diyos. Attorney Topacio, please. Hindi, ako, well, nasabi na nila lahat sa legal. Ako, on a purely personal note, at seryoso po ako, I am saddened because yung mga major players po rito sa kaguluhan sa ating bansa ay personally yung iba kilala ko. Umpisahan na natin kay Ombudsman Boying Remulla. High school pa po ako. Kilala ko na yan. Lakas magsigarilyo yan eh. Kasi ang tatay ko, board member ng Cavite Province, nung gobernador ang ama niya, si Johnny Remulla. Kung bakit, mabait po yan, maayos yan. Naging chief of staff yan ni Senator Loy, pinupuntahan ko pa yan dito sa Senado. Siya pa mismong gumagawa ng kape ko. Ganyan kabait yan, ganyan ka-grounded yan. No pun intended kasi kape, grounded eh. Yun ang, ganyan ka-grounded yan. Nakasama ko pa kay Erap noon, nung ASEC ako sa DILG, siya ay nasa PMS. Mabait yan eh. Kung bakit nung nagkaroon ng national office, eh biglang lumaki ang ulo. Si Terry Ridon, kilala ko yan. Lagi kong kakwentuhan niya sa Shangri-La, nagkakapi kami yan. Ang problema naman kay Terry Ridon, hindi lang lumaki ulo, lumaki pa muka. Oo. Saka ilong. Oo. Si Melvin, seryoso na. Si Melvin Matibag, kilala ko yan. Nindot yan eh. Nindot, maayos, di ba? Oo, di ba sa Bisaya, nindot. Nindot yan eh. Oo. Pwede sabihin ito, Melvin Matibag, nindot ka eh. Nung nandito yan sa PDP, hindi ko malaman kung bakit grabe. At si Pangulong Marcos mismo, ako, I'm not ashamed to admit, loyalista ako. I've always maintained na mali yung ginawang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, magalit sa akin o hindi. I've always believed that he was one of our best presidents, including his faults. Kung may faults, may kasama yun eh. Pero at ako nanindigan, naniwala na kapag bumalik ang mga Marcos in the person of Marcos Jr., he will try to redeem the family name. Because siguro wala pang isa sa 1 bilyon sa mundo ang nabibigyan ng ganong pagkakataon na disgrace yung iyong ama, binigyan ka ng pagkakataon na ibangon, na ipatunayan na ang Marcos hindi ganito, hindi ganon. Anong ginawa niya? Pinatunayan na niya na not only parang sinabi niya na in 3 years, yung sinasabi nila yung aming dinideny ng mga loyalista ng 40 years ay hindi totoo. Totoo pala. At pinatunayan niya na there can be someone even worse than Noynoy Aquino, and that is he. Siya pa pala. So doon po kami nang hihinayang ako on a personal basis. Kasama po yan. Mabait yan eh. Kumpare ko pa yan eh. Doon sa kasal ni MJ Marfori, nakikwentuhan kami.
hindi ko alam kung bakit, why, at tama yung sinasabi nila na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So, dyan po ako nalulungkot. Salamat po. Thank you very much, Attorney Topacio. Talagang tingnan mo yung mga nanonood sa atin, ang dami po ng puno po ngayon ng studio ng Kapihan. Sa totoo lang, ang tahimik. Gutom na. Opo, sandali lang. Huwag ka muna umalis. Magpapaalam muna tayo. Sa lahat po ng ating mga kababayan, no, mapalad po tayo dahil marami pa po tayong mga kasama o Pilipino na naninindigan sa tama. Nakikibaka. Patuloy na nakikibaka. Pare-parehas lang naman po tayo ng gusto ang magkaroon ng isang bansang talagang kinakalinga ang mga Pilipino. Kasi po, mahirap po na ang ating inaasahan na siya pong aalalay sa lahat po nating mga kababayan, ang siya naman pong talagang tunay na namamahamak. At huwag nating kalilimutan, no, itong mga usapin na ito, nag-umpisa yan sa atin pong former na Pangulo, si PRRD, na talagang nakita natin kung paano nila ibalik na rin at talagang i-bend ang batas. Kaya nga po nauso po yung bend the law. And that's the reason also, kapag nagkakaroon ng mga rally po dyan sa harap ng DOJ tsaka sa Supreme Court, talagang tinititigan po namin yung babae po na talagang may hawak po ng timbangan. Sa dami po talaga ng talagang naninimbang, chinek na rin po yung timbangan at napatunayan natin na hindi lamang po sa palengke, sira ang kiluhan. Pati rin po sa batas at pagkilala ng ating mga kung sino man may autoridad. Sana naman po, isa po itong eye-opener sa ating mga kababayan na gumising na kayo kahit anong talino ninyo. Ito'y baliwala kapag kayo'y naging kimi na isiwalat ang katotohanan. Maging mapanuri. Lahat tayo kailangan mag-ipon. Hindi pwede ko lang akong pakilangan. Basta kami kumakain ng 3 beses sa araw. Oy! Pilipino ka! Nakalusot ka ngayon, hindi ka natamaan, natintik ng kahirapan dahil sa flood control na kinakalimutan. And that's the reason why ang dami kababayan natin naglilingkod ng tapat, kinakasuhan ng patong-patong o kung di naman nagbubukas ng panibagong kaso para matapunan ang usapin. Yan lamang naman po ang pinagsimulan bakit hindi natin ilatag ang usaping flood control, huwag natin kalilimutan yan. Sapagkat dyan nag-umpisa ang pagbaliktad ng ating batas, ang hindi pagkilala sa ating batas, ang pagbababoy sa ating pong saligang batas, na wala ng ustisya ang pangkalatang panawagan ng ating pong mga kababayan. Kaya po, sana po, maging mapanuri, huwag magbulag-bulagan sa katotohanan, at huwag maging pipi kahit na naririnig ninyo ang mga usaping FLOOD, CONTROL, flood control. Diyan nag-umpisa ang alamat ng maleta. Kaya mga kababayan ko, hindi natin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan magkaroon ng mataas na posisyon kung pagnanakaw din lamang ang atin pong tututukan. Okay po? Kaya sa lahat ng mga nandito, inuulit ko, daghang salamat sa lahat ng mga vloggers media na patuloy na nakikinig kahit na pinagagalitan ng mga amo ng iba dyan. Dahil alam ninyo, huwag ninyong kalilimutan, Pilipino rin po kayo tulad namin na nauuhaw na makitang muli ang kalayaan ng ating bayan. Maraming salamat po. Kay Brett, na ito isang sabihin, please. Isaalang-alang natin marami at ilagay sa ating puso ang ating saligang batas, lalo-lalo na ang karapatang pantao natin. Lahat tayo, Pilipino, Pilipinas, dapat sa Pilipino. Maraming salamat po. Ang tropa ng ating gobyerno, ang mga kapulisan, maraming salamat po sa pagpapanatili ng kaayusan, ganoon din ng safety ng isinasagawa nating pagrarally dito sa harap ng Senado. At nawa po ay naiintindihan ninyo na kami lamang ay nagpapahayag ng aming mga damdamin. At naniniwala kami na kami po ay inyong susuportahan sapagkat
yan po ay kasama sa inyong sinumpang tungkulin na tao, Diyos at bayan. Kaya palakpakan po natin ang mga kapulisan.